At sa puntong to, makasama naman po natin sa linyang telepono si Attorney Mig Sagcal, tagapagsalita naman po ng DOTC. Attorney Sagcal, magandang hapon po. Hi JG, magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng nanonood ngayon. Apo, at kausap ko lang po si Attorney Narvasa, kaugnay po nitong proposed na shutdown. Natanong ko po kung meron na hubang na-plansya kayong detalye, nabanggit po niya na hindi po nag-uusap ang MRT Holdings at DOTC. Pwede niyo pong pakikwento bakit po nangyari yun? Opo, siguro unahin ko po yung sa shutdown. No? Wala pa naman pong rekomendasyon na ganito mula sa MRT3 management. Ito po yung project management office ng pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Director San Jose. No? Wala pa naman rekomendasyon na ganyan. Ang nasasabi niya lang yata ay kapag umabot sa punto kung saan kaligtasan na ng mananakay ang malalagay sa alanganin, hindi kami magdadalawang isip na mag-stop muna ng operasyon upang maghabol doon sa mga kailangang maintenance works. No? Pero sa ngayon, wala pa naman yung pangangailangan na yun. Apo. Pangalawa, doon sa pagdating sa MRT Holdings, kailangan ko rin lang klaruhin, no? Wala ka naman kasi sila doon sa kontrata ng na para sa MRT. Ang MRT po na proyekto ay sa pagitan ng DOTC at ng MRT Corporation, MRTC. No? Iba po yung MRT Holdings. So, wala naman po talaga sa kontrata yung requirement na kausapin namin ng MRT Holdings. MRTC po ang kailangan namin kausap at wala naman po kaming problema. Maganda naman po ang working relationship namin sa MRTC. Ngayon, hindi naman namin sinasabing hindi namin dapat kausapin ng MRT Holdings. Pwede naman namin silang makausap ng maayos, pero siguro sa tamang panahon na rin dahil mahilig sila, alam mo, kunwari yung isang problema ng MRT, yung pinakamalaking problema niyan, kulang ang bagon. No? 10 taon nang lumipas kung dapat nadagdag na ng 40 bagon na bago. At yun ang ginawa ng DOTC. Ngayon, kinokontest po yan, hinaharang po yan ng MRT Holdings sa korte. So medyo mahirap din kausap minsan pag ganyan, di ba? Ginagawa na ng pamahalaan yung parte nito upang pagandahin at ayusin ang sistema ng MRT, tapos haharangin naman ng isang kumpanya tulad ng MRT Holdings. So siguro sa tamang panahon, kakausapin natin sila, pero hindi tayo papayag na magbubuli sila o pipilitin nila yung gusto nila at titiklop na lang ang DOTC. Yun ang hindi papayag, ang pamahalaan. Apo. Attorney, nabanggit po ninyo na magiging basehan po ng shutdown ay kung magiging peligro na sa kaligtasan ng publiko yung pong pamamalakad o operasyon ng MRT. Ano po ang talagang kumbaga definition nyo o basehan nyo dyan considering na ilang relays na po yung naputol, nag-overshoot na po yung isang tren po ninyo at mabuti na lang kahit papano gumagana po yung mga sensor ng tren. So ano pong basehan pa po ninyo para masabi na talagang peligroso na po? Medyo mahirap kasi medyo technical yan at hindi naman ako inhinyero o technical na personnel ng MRT. No? Pero ibabase natin yan sa ekspertong rekomendasyon ng mga inhinyero natin. May mga consultant tayo dyan na nagbabantay. Sinisiguro na tumatakbo pa naman yung ating ibang mga ating mga sistema katulad ng signaling system. Napakahalaga niyan. Yan ang nagsasabi kung kailan dapat tatakbo yung trend, kung kailan dapat titigil. No? Meron sa mga automatic na safeguard kapag nagkaroon ng aksidente. Kaya yan, isang mahalagang component yan sa kaligtasan natin na sa MRT. So, may mga nagbabantay dyan. Masisiguro lang natin na kapag may mga kaunting problema o hindi, kung ano-anong problema ang makita natin sa MRT, ay ma-action na naman kagad. Meron tayong mga standard operating procedures na sinusunod kapag nangyari ang mga problema ngayon, katulad nga ng rail breakage. No, kahit hindi lang naman yan dito sa Pilipinas, kahit anong railway system naman, meron talaga yung SOP na gagawin kapag merong rail breakage. So, kapag tumatakbo pa naman yung mga procedure na yan, habang pwede pa naman silang gawin, ay hindi pa naman kailangan ipatigil yung operasyon. Opo, kasi parang kumbaga parang ang safety at pagtakbo na lang ng mga tren talaga ng MRT ay nakasalalay dun sa mga sinasabi niyo pong signaling system o parang mga sensor na nakaka-detect ng problema at huminto yung tren. So, papaano po pag ito na yung nag-fail? Papaano po yun? Pag wala ng signaling system, JG, hindi na pwedeng patakbon yung mga tren. No? Kasi magiging mano-mano na yan at medyo mahirap. Medyo delikado na yun. So, kung umabot sa ganun, talagang ipapatigil natin ang operasyon. Pero ngulit, no, ayoko lang sana matakot yung mga kababayan natin, yung mga sumasakay. No? Isa ngayon, wala pa naman tayo sa ganun kalagayan.
Apo. Panguling katanungan po, yung APT Global na mismo pong may sagot dyan sa maintenance ng MRT, kayo po ba'y nagkakausap? Opo, yung Global APT, kakontrata po kasi nga ng DOTC sa pamamagitan ng MRT3 office. No? So talagang kausap naman sila at asahan natin lahat na kapag hindi nila nagagampanan ng kanilang mga tungkulin o obligasyon sa ilalim ng kontrata ay may multa po yun at may penalty po yan. Hindi naman sila nakakatakas na lang na hindi nila gagawin yung tungkulin nila at libre silang makakaalis. No? Pero sinusuguro naman natin nakatutok, di ba, nagbunga ng isang parang shadow team ang DOTC na may LRTA at MRT3 na personnel na nakabantay dito sa mga taga-global APP. At so far, may mga konting pagkukulang pero at least by and large, hindi naman nalalagay sa alanganin ng kaligtasan ng ating mga mananakay. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ho ulit kami sa inyo si Attorney Mig Sagkal, tagapagsalita po ng DOTC. Salamat po. Maraming salamat po.